Your attention, please. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Super great day, A1 family! Get ready to unlock the secrets to financial freedom and success. Tonight, we are honored to bring you a powerful and life-changing training led by the exceptional Sir June Espinosa, AGG Vice President for Alpha East Corporation. With his wealth of knowledge and expertise, Sir June will share priceless wisdom on the wealth creation mindset, the key to transforming your skills, elevating your mindset, and building true worth. And to guide us through this incredible journey of learning and growth, please join us in welcoming our fantastic host, a former 7-year beauty consultant, now a car achiever, house and lot and property achiever, a Millionaires Club member, and a Global Ambassador Prime. Let's give it up for Mentor Rose D. Gatan. All right. Good morning, good afternoon, good evening, Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin po sa iba't ibang sulok ng mundo. Hello Philippines and hello world. Kamusta po ang bawat isa sa inyong lahat? Grabe po, nandito na naman po tayo for another pilot episode ng buong AIM1 family. Grabe po ngayong gabi, ang dami po nating learnings, kaya wag na wag kang papayag na hindi nyo po masisend sa bawat teams ninyo, sa mga leaders ninyo, eto pong link para makapasok po sila dito po sa ating pong training tonight. So ano po ba ang ating training tonight? Okay? Sige nga, patype naman po dyan sa chat box. Okay, ano po ba ang team ng ating training ngayong gabi na to para at least makita naman po natin na attentive ang lahat po ng AIM1 family. Kasi sabi nga po, kapag AIM1 family, talaga pong grabe po ang energy ng bawat isa. Tama po ba? So, okay lang ba? Ayan, wealth creation mindset. And then, ang daming nag-chat. So, okay lang din ba? Paki-mention mo dyan yung bawat teams at kung taga saan po yung mga nanonood sa atin ngayong gabi na to. Kasi naniniwala po ako na hindi lang po local ang nandito po ngayon sa ating Zoom, pati po yung ating malulupet at magigiting na mga OFWs natin. Okay? So, grabe no? Nakakatuwa at sobrang nakaka-proud na nandito po tayo sa isang community kung saan talaga namang hindi papayag na hindi po mag-grow yung bawat isa sa atin. Kaya naman patuloy na nagbibigay ng inspiration, ng trainings na ganito para ang bawat isa sa atin is talagang mag-grow at the same time magkaroon ng magandang resulta. Bago po ang lahat, let me introduce myself. By the way, this is Rose D. Villafria Gatan. I'm a former beauty consultant bago po ako naging full-time dito po sa ating community, and because of this opportunity, grabe po yung naging life transformation ko na from dating laki sa hirap because of this opportunity, na-hit ko po dito yung first million ko, nagkaroon na rin po ng mga results, house and lot, sasakyan, travels, local and international. Kaya ikaw ngayon na nandito ngayon sa ating Zoom, wag na wag kang papayag na hindi mo tatapusin itong ating training. Bakit? Kasi yung ating pong guest speaker, grabe po talaga yung mga ituturo po sa ating lahat. Okay? Siyempre po, bago ang lahat, I would like to acknowledge the founders of AIM1 family. Siyempre po, wala tayong lahat dito kung hindi po dahil sa magagaling, very hands-on, talaga naman pong talagang walang ibang inisip kundi paano tayo matulungan na mag-grow
kumita at matupad yung mga pangarap ng bawat isa. Okay? So, sila po yung dahilan kung bakit madami po ang nakreate na naging multi-millionaire dito po sa ating pong company at ang dami na po na nagkaroon ng magandang resulta. Siyempre po, bigyan naman po natin ng bilyong-bilyong palakpak ang ating pong founders ng AIM1 family, ang ating pong Hall of Famer, our upline, Maylene Abdane and upline Carlo Benaventura. So we are so blessed and we are so grateful po sa life po ninyo dahil po sa inyo, marami po kami, isa po ako at ang karamihan po dito ang mga naturuan at natulungan nyo na ngayon po grabe ang life transformation. So ready at excited na ang bawat isa and tonight, I am honored to welcome and introduce our special guest speaker tonight to the whole AIM1 family. Alam niyo po ba na ito pong ating special guest tonight in 2017, he made history as the first ever Elvis of Asia, winning the inaugural Elvis in Asia contest held in Manila, besting over 20 Elvis Presley impersonator from across Asia and Australia. As part of his victory, he proudly represented the Philippines with an unforgettable trip to Graceland, Memphis, Tennessee, which is the iconic home of Elvis Presley. Beyond his talent, this person is also a true leader, mentor, and currently the Vice President of Alpha East Franchise Division of AIM Global Group of Companies. A man of vision, passion, and inspiration. Bigyan naman natin ng bilyong-bilyong palakpak para sa nag-iisang Elvis Presley ng AGG. Let us all welcome the Vice President of Alpha East Franchise Division, Sir June Espinosa. Iyon, good morning, good morning. Hello. Milyong-milyong palakpak, of course, para kay Miss Rose D. Thank you for mahigit 40 minutes na intro. Grabe. Hindi madali ang ginawa ni Miss Rose D. Kasi nga, nagkaroon tayo ng mga technical issues. But anyway, sabi nga natin, hindi tayo susuko dahil tayo ay limitless. Ayan, di ba? Kaya hindi tayo susuko. Kasi yung mga issue nitong computer ayan, ina-adjust ko lang tong aking screen kasi gusto ko mas makita mas maraming tao. Ayan, para nakikita ko yung mga reaction. Ayan, teka lang ha. Alam mo naman. Ayan. Of course, kausap ko rin from time to time si Miss Maylene Ebdane. Palakpakan naman natin ang inyong grand upline. Thank you, Maylene, for the patience ng paghintay na hanggang makapasok ako ng ating Zoom. Nadatnang ko sinasabi ni Rose D, good problem. No? Talagang pag ikaw pusong networker, ikaw isip networker ka na talaga, we find problems as opportunities, diba, for us to grow more of our well-being. Ayan. I can see some familiar faces. I can see some mas marami ang bago, ano? Mga bago. So, dapat yata palitan nyo na yung AIM1. Dapat hindi na AIM1. Dapat AIM1 million. Kasi ang dami nyo eh. Parang ganun, ano? Parang AIM1 million na. Ayan, may mga familiar sa akin dito. Ayoko na lang magbanggit ng pangalan. Baka magtampo pa yung iba eh. Basta nakikita ko yung mga face value. Ayan, I can see luma, may mga bago. Ayun, ito, mayroon isa, grupo sila, ang tipid. Yan ang tama. Alam nila na sila yun, no? Nagre-react kung makakaway, oh. Kahit hindi ko naman binabanggit na yung TMM yun. Ay, yan, nabanggit ko rin. Ayun, no?
Sino pa ba rito? Ayan. Siguro may mga abroad pa rito, no? Tama ba? Ayun, kumaway, oh. Kumaway yung mga nasa abroad. Ayan. Anyway, I am happy kasi na-invite na naman ako dito, no, sa M1. Hindi ko na mabilang, hindi ko na maalala kung pang ilang Zoom ito, even personal face-to-face na mga pakikipag-usap sa inyo. Masaya ako pag ganitong nai-invite ako, tsaka yung grupo namin, kasi this is one way of showing how healthy yung relationship ng AIM1 sa management. And it is very important na magkaroon ng magandang relationship ang grupo at ang management because of course, obvious things. Ano, we wanted to be synchronized. We wanted to be in line, online. We wanted to be speaking the same language para madaling magkaintindihan based on culture. Kaya napaka-importante, ano. So thank you sa ngayon pa lang, ano, kasi ang sabi sa akin ni Miss Smiley, bibigyan yata ako ng 6 na oras na pagsasalita eh. Parang ganun. So patibayan na lang ito, ha. Ang mag-leave, di nag-leave, parang ganun. Biro lang, biro lang. Kasi I will try to squeeze in an hour or shorter yung ating pag-uusapan ngayon kasi napaka-importante na pag-usapan. I will try to share my, ito na naman tayo sa technicalities, ano. Share ko lang, magsishare ako ng ano, ng screen. Sandali, ah. So, pag-usapan natin itong isang importanteng bagay na binabaon or sinasabuhay or dapat may alam, may idea ang isang network marketer na gustong magkaroon ng mahabang karir, gustong tumagal sa industriya, na habang tumatagal, na-achieve niya nang na-achieve yung gusto niya. Siyempre, may common denominator kagad tayo dyan. Ang gusto nating ma-achieve, yung ating mga goals. Ayan, so, iba-iba tayo ng ano, iba-iba tayo ng need, iba-iba tayo ng, sa Tagalog, ng pangangailangan. Pero I believe, pare-pareho tayo ng ginugol. Unang-una yung mapaganda, mapabuti, mapadali ang buhay. Hindi madaling mawala. Ibig sabihin, mapasuwabe ang ating ang life. Although walang perpekto na buhay, talagang may dadaanan ka na lubak, may dadaanan ka na mga challenges, may mga pagdadaanan ka na susubok sa tibay ng iyong damdamin. Ito, pakinggan po ninyo yung sasabihin ko. Dahil normal po iyon na nangyayari, normal na may darating na mga challenges. Meron nga, minsan tayo may gawa eh. Minsan tayo na ang may gawa ng mga challenges. Pero ito ang good news. Kailangan equip ka. Kailangan meron kang dagdag na kaalaman para malampasan, hindi man 100%, pero dapat may panglaban ka sa mga sitwasyon sa buhay. Basically, ano ba ang nagbibigay ng problema sa tao? Marami, di ba? Merong personal, yung pag-ibig, religion, mga ganyan, iba-iba eh. Pero pag pinagsama-sama mo ang common denominator, kadalasan paggawa ng pera o yung tinatawag na wealth, yung tinatawag na kayamanan o yung tinatawag na success financially. Meron bang may ayaw nun? Ako marami na ako nakausap, ayaw mag-asawa. Pero gustong yumaman. Wala pa ako nakausap na gustong mag-asawa kahit daw maghirap na. Wala akong nakakakwentuhan na gano'n. Hindi ko alam nung mga panahon siguro ng mga magulang natin na sige lang, basta nagmamahalan tayo kahit wala tayong bigas. Baka pwede nung araw yun. Ewan ko ngayon, ha. Ito, nakakakita ako ng mga itsura dito, mga mukhang dalaga pa naman to mga to. Oh, di ba? Ewan ko kung obra kayo sa ganun, ano, yung puro ibig-ibig lang,
pero wala namang paghanda. Anyway, as I was saying, ang common denominator natin, gusto natin yung magkaroon ka ng success pagdating sa tinatawag na economics o yung financial mo. Dahil napaka-importante ng bagay o aspeto na merong kang pera. Merong kang kabuhayan, madalit salita, merong kang kayamanan. Siguro naman wala nang ma-offend dito pag pinag-uusapan natin ng pagyaman kasi lahat naman to member, di ba? Member naman lahat. Kasi yun ang importante, doon magsisimula lahat eh. Kaya ang topic natin, tinawag nating uh, wealth creation mindset. Kasi napaka-importante na meron kang tinatawag na wealth creation mindset. Isa-isayin natin yung salita, wealth, kayamanan. Creation, paggawa o paghahanda. Mindset, ano yun? Yung gagamitin mo. Yung dapat nasa sayo. Parang ganito, ano ba yung mga normal na nasa sa atin? Pagising sa umaga, kailangan mag-breakfast. Yan, normal yan. Normal na dapat kumakain tayo. Normal dapat gumigising. Normal na dapat naliligo. Yan ba, mina-mindset pa? Hindi na mina-mindset yan. Unless talagang isa kang ayaw mong naliligo. Yan, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Ay, di, mali. Amuyin mo pala. Amuyin mo yung katabi mo pala. Kasi baka hindi naliligo yan. So, ang point ko, mga kaibigan, may mga bagay-bagay tayo sa buhay natin na normal na hindi na kailangang pag-aralan, hindi na kailangang ihanda, hindi na kailangang i-mindset pa. Kasi normal na nangyayari. Katulad ng paggising, pagkain, pagligo, yan. Ano yung mga, ito pa, normal pero may puwersa. May ano eh, may mga normal na kahit hindi ka puwersahin, gagawin mo. Yung gumising at matulog, hindi ka naman pinipuwersa dyan eh. Lalo yung kumain, di ba? Pero may mga normal na kailangan pinipuwersa ka, katulad ng pag-aaral. Ayan, sino ba yung mga balibagtorian dito? May mga balibagtorian ba dito? Yung mga umaasa sa perfect attendance para pumasa sa grade na ibibigay ng professor. Kasi may mga bagay, normal, mag-aral, pero kailangan pinipilit. Ngayon, sa mundong ginagalawa natin sa AGG, sa mundo na nakapaloob ang AGG sa network marketing na tinatawag, ito yung dapat na nangyayari. May wealth ka dapat, may kayamanan ka. Dapat meron kang success na tinatawag. Meron kang sariling bahay, meron kang sariling sasakyan, dapat meron kang savings. Kasi yun ang mga magiging dahilan para mas makatulong ka sa ibang tao. Paano po ako makakatulong? Tandaan nyo, may kasabihan ako, lahat tayo, everybody's obligation is to become an inspiration. Dahil pag naging inspirasyon ka ng tao, nakakatulong ka sa pagkakaroon ng wealth creation mindset. Kaya importante, ikaw bilang isang leader, nagbebenta ng produkto, nagre-recruit, loyal sa company, dapat nagre-resulta ka. Dahil pag nagre-resulta ka, nakakapag-inspire ka, nakakapag-serbisyo ka na ipakilala yung tinatawag na wealth creation mindset. Marami sa inyo, pinagdaanan na ito, hindi lang nahihimay. Kasi nga, normal. Kaya lang sa ibang tao, kailangang ipilit. Siguro, meron dito, mangilan-ngilan sa attendees natin dito, hindi naman kayo lahat nung recruit nagustuhan nyo kaagad yung pinag-uusapan. Tama ba? Meron nga dito, baka umayaw-ayaw, baka 3 beses na recruit bago sumali. Kasi nga, ito yung mga bagay, normal ang pagyaman normal po. Pero kailangan, pinipilit, ginagawa. Hindi lahat ng tao, pag pinag-usapan ng yaman, gusto ka agad Kasi nga, may mga iniisip na negatibo. So ayan, ipapaliwanag lang natin na maikli-maikli na kung bakit importante ang magkaroon ka ng wealth creation mindset. Ano ba yung wealth creation mindset na tinatawag?
Andyan, babasahin na lang natin. It's a step towards consistent. Ano ibig sabihin? Tuloy-tuloy ng achievement ng mga financial goals and stability. Kailangan ito ay isang step na ginagawa araw-araw, step na ginagawa maya-maya, step na ginagawa ng normal sa pamumuhay mo para ma-achieve mo yung financial goals at maging stable ka sa pagdating ng pinag-uusapan ng financial. Of course, normal din sa negosyo, paminsan-minsan nadadapa. Normal din sa negosyo, paminsan-minsan bumabangon. Pero, don't get me wrong, ito pakinggan nyo mabuti. Kadalasan, pag naririnig natin ang salitang stability, ano ibig sabihin? Diretso lang. Hindi tumutumba, hindi tumatagilid. Pero mga kaibigan, sa wealth creation mindset, dalawang klase po ang ibig sabihin ng stability. Pwedeng tumataas ang benta mo, pwedeng bumababa ang benta mo. Pwedeng may benta ka, pwedeng may wala. Sir, ano po ang stable doon? Ano po ang stability na pinakikilala nun? Mga kaibigan, ulitin natin ha. Ang wealth creation mindset ay isang step towards consistent achievement of financial goals and stability. Ano ibig sabihin po nun? Uulit-ulitin mong makuha. Uulit-ulitin mong ma-achieve. Uulit-ulitin mong malampasan ang mga pagsubok at makukuha mo muli yung mga goals mo. Ang stability po na pinag-uusapan ay ikaw, yung ginagawa mo. Kasi marami, sumubok, sumuko, wala na. So, hindi naging stable yung kanilang ginagawa. Nagigets po ba? Naiintindihan po ba? O papalalimin pa natin? O pababawin lang natin? Ibig sabihin, yung stability na gusto nating ma-achieve, yung maging normal sa'yo na ginagawa ang pagkakaroon ng wealth creation mindset. Yung hindi ka titigil. Mamaya may good news ako kung bakit ganito ang sinasabi ko. Na kailangan dire-diretso, sabi nga ni Mr. Carlo Benaventura, tuloy-tuloy, kailangan consistent ka sa pag-achieve ng mga financial goals mo. Goals po, hindi sinabing financial goal. Goals, ibig sabihin, pwedeng malaki, pwedeng maliit, pwedeng pang araw-araw, pwedeng pang lingguan, pwedeng pang buwan, pwedeng pang 1 taon, 2 taon, 5 taon. And the stability. Ibig sabihin, pag ginagawa mo na ng normal, yung mag-fail ka man, tuloy pa rin. Mag-succeed ka, lalo na tuloy pa rin. Ibig sabihin, stable ka. May stability na yung ginagawa mo. Ngayon, andar tayo. Ano ba ang requirement para magkaroon ka ng wealth creation mindset? Nakalagay dyan, it requires information. Of course, tamang information dapat ang nakukuha mo para makapag-create ka ng creation mindset, ng wealth creation mindset. Ano pa? Dapat meron kang malalim na understanding. Dapat meron kang patience. Dapat may discipline and action plan. Yan. Anong information ang sinasabi natin? Of course, merong aim 1, isang malaking community kayo. Hindi maiiwasan na pag ikaw humiwalay sa M1 community, maaring magkaroon ka ng mga misinformed na mga ideas. Kaya napaka-importante, dapat lagi kang nakasama, lagi kang nakadikit sa M1. Dahil ang M1 leaders naman ninyo, headed by our Hall of Famer, Miss Mylene Ebdani, yan naman ay kumukuha ng direktong information sa chairman natin. Kay Chairman Dr. Ed Cabantog, plus kami nasa mga management. So, huwag kayong matakot. Pag si Miss Mylene ang kausap nyo, ibig sabihin, ang nakukuhang informasyon niyan, diretso sa company. Yun ang importante kasi kahit meron kang wealth creation mindset, pero kung sino-sino ang pinakikinggan mo, kung kani-kanino ka kumukuha ng mga informasyon, diretso ka niyan, maliligaw ka talaga. Marami tayong kilalang ganyan. Yung telepono nila may waste na. May waste na.
nagpin na ng lugar, hindi pa rin sinusunod yung Waze. Ano nangyayari? Pag naligaw, kanino galit? Galit pa dun sa Waze. Sasabihin hindi updated yung Waze. Eh kung hindi ka ba naman sandamukal na humingi ka pa ng tulong, humingi ka pa ng impormasyon tapos hindi mo rin susundin. So napaka-importante po sa isang taong gustong magkaroon ng wealth creation mindset, yung makakuha ka ng tamang information. Kaya ako na po nagsasabi sa inyo, pag nagpatawag ang AIM-1 leaders ninyo, from Miss Mylene at sa presidente ng AIM-1 na si Attorney Drew, yan po ay kumukuha ng mga direktang information dito po sa management sa taas. Andar tayo. Kailangan may malalim kang understanding. Understanding ng ano? Numero uno po, understanding tungkol sa negosyo natin. Kaya ikaw naman bilang isang leader, hindi rin po pwede kung ano-ano po ang pinaiintindi mo sa downline mo. Dapat ang pinaiintindi mo sa downline mo, yung nakalinya din kung ano talaga ang ginagawa ng kumpanya. Nakalinya din kung ano yung vision, kung ano yung mission, kung ano yung mga goals ng company. Dapat malalim ang pag-intindi mo. Katulad na lamang po ng tinatawag natin PMA. Magsasample lang po ako. Sa pag hindi po nabigyan ng tamang information at hindi nabigyan ng tamang understanding, ang tingin po nung iba sa PMA gastos. Hindi po. Pag negosyante ka, talagang mamumuhunan ka. Eh sir, nag-pay in na po ako, yun na po yung puhunan. Yun ang maling understanding. Hindi po. Yung pong pag-pay in mo, hindi po puhunan yun. Isa lamang yon sa mga dahilan kung bakit pwede mong gawin ang negosyo. Pero habang umaandar ang negosyo, magkakaroon ka pa ng iba't ibang pamamaraan ng pamumuhunan. Kailangan malalim ang pag-intindi mo. Nagkaroon ng innovation, nagpalit ng presyo. Dapat kaya mong sumabay kung saan papunta ang direksyon ng company. Dahil mapapansin mo yan, lahat ng sumabay, 19 years na po tayo, 19 years. Meron bang may pangarap dito yung hindi man kasing laki ng bahay ni Miss Mylene, pero yung ganung kwento, yung magkaroon ka ng sariling bahay. Meron po bang may gusto nun? Pakitingin paano nga po ng mga reaksyon, paano ba kayo mag-react? Pwedeng tumaas ng dalawang kamay, kumaway-kaway dyan. Pwedeng ngumiti-ngiti. Kasi mga kaibigan, yan, katulad niya, no? Ang galing, oh. Yung si Jo Marie, ano ba to? Putol yung pangalan ni Jo Marie. Kabatwa, ano ba yan? Sa screen ko kasi kabatwa lang. Pagka hindi ka marunong sumabay, hindi ka marunong umintindi sa mga nangyayari sa kumpanya, sa mga innovation, sa mga ino-offer ng company, mahirapan tayo. Mapuputol ang tinatawag na wealth creation mindset na meron ka. Andar tayo, patience, eto na. Alam nyo ba na bago pa kayo pumasok ng AGG, talagang nasusubukan na ang patience nyo. Nung araw pa, wala ka pa sa negosyong ito, talagang sinusubukan na ang patience mo. Lalong-lalo na po sa mga marelihiyosong tao. Alam na alam nyo yung ibig natin sabihin, pag nagdadasal tayo, hindi naman kinabukasan, nakukuha mo kung ano yung dinasal mo. Ako naniniwala sa edad mong yan, marami kang dinasal hanggang ngayon, hindi mo pa natutupad. But again, may kasabihan, patience is a virtue. Again, may good news pa rin ako mamaya dyan, sa bandang dulo tayo. Bakit kailangan mas gamitin mo yung kasabihan, patience is a virtue? Bakit kailangan alamin mo ng tamang informasyon at bakit kailangan intindihin ko ang kumpanya? Mamaya, may good news tayo, bandang dulo yun. Mga pang ano yun, mga pang 7,200 slides. Mga ganun. Kasi parang nasa, ano pa lang tayo, nasa una pa lang tayo. Ayan. Pagka, Rose Day, remind mo ako pagka nakaka 6,000 slides na ako ha. Para medyo bibilisan ko na pag nakaka 6,000 slides na tayo. Okay ba yon? Si Ate Wilma parang napapasimangot na. Sabi niya 6,000 slide. Anong oras kaya tayo matatapos? Ayan. Ano pa? Kailangan ng discipline. Ano ibig sabihin ng discipline? Simple lang, wag na natin pahirapan to. Marunong kang sumunod sa
mga batas, marunong kang sumunod sa rules and regulations, sa policy na pinaiiral ng kumpanya na sinamahan mo. Kasi baliwala eh. Baliwala yung wealth creation mindset mo kung ikaw naman ay hindi sumusunod sa mga regulasyon. Gusto nyo bang magaya kay Diskaya? Ha? Ipapatawag pa sa Senado dahil hindi marunong sumunod sa mga regulasyon. Ayan. Yung yaman nun, ayoko din. Hindi ko pangarap yung yaman nun. Yung 40 na sasakyan, hindi ko pangarap yon. Kaya ayoko nun. Dito tayo sa legal tayo. And of course, sabi ko nga, kailangan ng action plan. Mga kaibigan, ito, sirang plaka na tayo dito pare-pareho. Hindi pwedeng walang action plan. Sa lahat po na nandito ngayon sa Zoom na ito, mainis ka na, magalit ka na, bakit ba sasabi mo paulit-ulit na lang yung action plan na yan? Hindi po pwede pong walang action plan. Hindi po pwedeng walang tinatarget. Hindi pwedeng walang gustong mangyari dahil yun po ang magpapaandar sa iyo kung ano yung mga target mo na yan. Okay, andar tayo. Ayun, may sinilip lang ako kung nandito pa. Okay, andar tayo. Yan. Ano yung mga kailangang meron ka para magkaroon ka ng magandang wealth creation mindset? Ayan po, an individual must have, nakalagay dyan. Ayan. Appreciation for opportunities when they arise, a positive attitude towards money, willingness to learn and adapt, persistence and resilience, belief and long-term vision. Pag-usapan po natin ng maikli. Anong ibig sabihin ng appreciation for opportunities when they arise? Ayan. Katulad ng sinabi ko kanina, kailangan mo ng informasyon at tamang informasyon. Tulad ng mga innovation at mga promo na pinakikilala po ng company. Dapat kung ikaw ay merong wealth creation mindset, nakita mo, uy, may promo, may opportunity na bumungad sa harapan mo. Yun yung tinatawag na may appreciation ka sa mga opportunities when they arise. Dapat hinihit mo yon, dapat kinukuha mo kasi yon ay isa sa mga magagamit mong inspiration sa grupo na binubuo mo. Tandaan nyo, ano lagi natin sinasabi? Copy business. So ano dapat ang nakokopya? Magandang resulta. Hindi yung ang makokopya sa atin ay yung hindi tayo nagpupunta ng opisina, hindi tayo nagbebenta ng produkto, hindi tayo nagpre-present. Pag yun po ang nakopya, malamang hindi rin po tatagal yung downline at grupo na tinatayo nyo. So, ang isa pong taong merong wealth creation mindset ay natutuwa, nagbubunyi pag nakakakita po ng mga opportunities when they arise. Katulad po ng US trip na ginawang 6 months. Katulad po ng PMA wins. Katulad po ng bagong package natin. Katulad po ng mga malalaking bonuses sa ating mga Get 3, 4, 5 promo. Katulad din po, maisingit ko na, ang Alpha East, ang lalaki po ng direct referral natin pag ikaw po ay nakapagpa-franchise dyan. Dapat may appreciation ka sa mga opportunity. Tingnan mo to, imaginein mo to. 5 years ka ng member, 2 years ka ng member. Sinusubukan mo lahat. Minsan tinatamaan ka na ng duda, parang hindi ako umaandar pag ito ginagawa ko. Eto ngayon si AGG, nagpapakawala ng mga magagandang promo. Nagbubukas ng bagong division para meron kang subukan, pero ikaw ayaw mo. Doon pa lang, ayaw mong subukan yung mga promo, ayaw mong subukan yung mga bagong division. Hindi mo na nga sinusubukan, nakakontra ka pa. May mga ganyan. So, asan ang wealth creation mindset? Wala. So again, tingnan nyo bakit tayo may mga divisions na bago? Bakit tayo may mga promo? Ultimo yung chairman natin. May-ari na, siya pa yung merong wealth creation mindset. Siya yung nagke-create ng mga opportunities para sa ating lahat. Pero pag hindi natin grinab at hindi tayo natutuwa, hindi natin na-appreciate ang mga opportunities, wala kang wealth creation mindset. Tapos maiisip mo sa dulo, kaya pala hindi ako naging achiever.
Kaya pala hindi ko ma-achieve kasi nga, hindi ka nga natutuwa pag may opportunities eh. Pagka may bagong product, may bagong package, nakasimangot ka kaagad. Ang sabihin mo, ano na naman yan? Bago na naman yan. Hindi ko pa nga kabisado yung luma, may bago na naman. Pagka ganun ng ganun, wala kang wealth creation mindset. So dapat ma-appreciate mo yung mga opportunities na hinaharap sa iyo ng company. 'Di ba? Kaya sa mga gustong kumita ng malalaking direct referral, ayan, silipin nyo rin ang Alpha East. Ayan, kaka-open lang namin sa Cabanatuan last week. Meron pa sa Laguna at Cavite yata next month. Ayan, andar tayo. Ang may wealth creation mindset, an individual must have a positive attitude towards money. Marami hong ibig sabihin yan. Unang-una, yung gustong-gusto kong pinag-uusapan, positive attitude towards money. Yung alam mo kung saan mo gagamitin yung pera na gusto mong kitain. Kasi pag hindi mo po alam kung saan gagamitin yan, wala ka ring goal. Nagigets po ninyo? Kailangan mayroon kang malinaw na dahilan kung ba't gusto mong kumita ng 300,000, 500,000, or 1 million, or mas malaki pa. Kasi ang duktong nun pa ilalim, yung mga action plan na dapat na ginagawa, magde-determine yan sa gusto mong kitain. At pag kumikita ka na, masusubukan yung positive attitude mo towards money. Ano pa ang positive towards money na sinasabi? Yung ikaw dapat yung tao na hindi natatakot yumaman. Kasi alam ko po, no, iba-iba tayo ng level of satisfaction. May mga tao mag 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, okay na eh. But then again, ito nga, sayang po yung tinatayuan mong mundo ngayon. Sayang yung kumpanya na sinamahan mo na ready ka namang bigyan ng milyon kung tatrabahuhin mo lang. Kailangan magkaroon ka ng positive attitude towards money. Dapat willing kang tumanggap. Dapat willing ka na maging milyonaryo. Dapat isipin mo na deserve mo. Dapat paniwalaan mo na deserve mo. Kasi pag hindi, law of nature, law of universe, kalaban mo. Imaginein mo nasa AGG ka. Pagyaman ang vision ng kumpanya na ito, payayamanin ka basta ginagawa mo lang ng tama ang negosyo. Pero ikaw mismo, wala kang magandang attitude towards money, parang takot ka, ilag ka. Paano mo malalaman? Pag ganito ang bukang bibig mo, ay basta ako mag 30 mil lang, okay na. Ay basta ako mag 50 mil, okay na. Ano ba yung maganda-ganda? Okay lang kung sabihin mong 1 million a month. Iba na yan. Talagang wealth creation mindset na yan. Pero yung mas mababa sa 100,000, mas mababa sa 50 mil, medyo hindi positive yung attitude mo towards money. Hindi tugma. Hindi tugma sa mundong ginagalawan mo. Kaya pag nagkasalubong tayo sa lobby at sinabi kong power, and target mo 10,000 lang. Ano kaya nasa utak mo? Sabi nyo, itong si Sir John, sira ulo to, no? Pa-power dyan. O kaya ang target mo, 10,000 lang. Binati kita gabi na. Good morning. Ano sasabihin mo? Ito, baliw na talaga ito. Ang dilim-dilim good morning. Kasi nga, you don't have a very positive attitude towards money. Kaya, minsan isipin mo, baka kaya lumalayo din sa iyo yung malalaking resulta. Ikaw mismo wala kang magandang attitude para sa pera. Andar tayo. Ito very very basic. Willingness to learn and adapt. Katulad ng ginagawa nyo ngayon, kaya hindi ko na masyado ito bibigyan ng pansin kasi wala ka naman dito kung hindi ka willing matuto eh. Wala ka dito kung hindi ka willing ma-adapt. So tama yan, very good. At least dito sigurado ko, sapul na sapul sa ito, meron ka nito. Kung ikaw yung kaninang nagkukumahog, asan ba si May? May, kanina yung nagkukumahog na pumasok sa 300. Pagka hindi ka nakapasok, umiiyak ka, yan. Yun tama yun. May willingness to learn and adapt yun. Pero pagka yung hindi makapasok at tuwa, yes, puno na yung Zoom, di na ako matutulog na lang ako.
Pag ganun ka, wala kang willingness to learn and adapt, huwag kang umasa dyan na yumamang ka pa. O yung iba, sir, hindi kami nakapasok dahil limitado. O sabi ni Miss Miley, next time, 5,000 ang kukunin niyang kasya na na participant. Yan, so andar tayo. Ito, persistence and resilience. So, ibig sabihin dapat may persistent ka, resilient ka na tao. Dapat ka, kasi iba-iba edad nito, no? Baka naman sabihin ng iba, sir, bata pa kami. May karapatan pa kaming mag-inarte. Baka sinasabi ng mga ibang kabataan dyan. Ako, tonto ako pag kabataan ang kinakausap ko, lagi kong sinasabi, dadating ka din sa panahon na ikaw mismo matatawa sa sarili mo dahil ang tagal mong nag-inarte. Hindi ka naman artista, arte-arte ka pa dyan. Di ba? Kaya kailangan makinig na po tayo dahil ako, biktima din ako ng sarili ko nung ako po ay early 20s hanggang mid-20s. Ako po ay napaka-happy-go-lucky na tao. Maaari siguro dahil sa environment na din, dahil wala naman ako nakakausap tungkol sa pagkakaroon ng wealth creation mindset. Aba, doon sa lugar na kinalakihan ko, basta pogi ka, bida ka. Yun po ang aking kayamanan lang, yung kapugian eh. Yan. Nung araw yun. Pero yun na nga, simula nung naging networker na yun, na iba na. Kaya ako naman, hindi ako nangingiling o hindi ako nahihiyang sabihin sa mga kabataan na habang ginagawa mo tong negosyo to, talagang maaga pa lang sa buhay mo, alisin mo na yung kaartihan mo. Ano ba yung mga kaartihan natin sinasabi? O ito, pinaka-basic. Pag may training, pinipilit pa. Dapat kayo nagtatanong sa mga leaders, wala ba tayong training? Dapat ganun. Hindi yung pag may training, ang tanong mo, kailan? Anong oras? Ano na naman yan? Gabi na naman yan. Ang haba-haba na naman yan. Yan, natawa si May Ann de la Cruz. Oh. Tinamaan ka ba? Natawa ka eh. Oh, parang gano'n, ano? Ano pa? O, pagka nagbebenta ng produkto, ikaw pa mismo magsasabi, ang mahal-mahal naman. Diyos ko po, pagka ganyan tayo mag-inarte, wala tayong, hindi tayo resilient, wala man tayo, hindi tayo, parang hindi natin kayang ipaglaban kung anong para sa atin. Mga kaibigan, paano mo malalaman na ikaw ay hindi na nag-iinarte? Simple lang. Kapag nakikita mo, nararamdaman mo ang sarili mo na sumasabay ka na sa mga ginagawa ng mga achievers. Sino ba yung mga achievers? Ayan, siyempre yung mga kumikita ng milyon, nasa top 300, nasa top 20, yan. Mga nakapag-US trip, ayan, ako si Rose D, mga ganyan. O siyempre yung grand mentor nyo, HOF, mga ganyan. Hindi perpekto walang perpekto, pero yung ibig sabihin, pwede nating silipin yung mga nangyayaring magaganda sa mga nauna sa inyo. Yan. Para magkaroon ka ng tinatawag na resiliency at saka yung pagiging persistent. No? Ito pa, para sa wealth creation mindset, dapat meron kang tinatawag na belief and long-term vision. Paniniwala at long-term na pagtingin sa future mo. Again, sa mga kabataan dito, 19 years na po ang AIM Global. Ngayon, AIM Global Group of Companies. 19 years na. Ibig sabihin, nung sinisimulan ito ni Doc Ed noon, talagang malayo na ang tingin niya. Pangmatagalan na ang tingin niya. Kaya naman, yung mga teenager dito, inabot pa. Inabot pa ang anditong AIM Global nakatayo, nakatindig, nag-i-innovate, nagbibigay ng magandang opportunities. Dahil katulad nga ng chairman natin at ang mga founders nito, meron silang tinatawag na wealth creation mindset. Kaya hindi sila nagplano ng pang 1 taon, 2 taon lang. Lahat, ito sample, lahat po ba kayo alam nyo na meron tayong building sa Bulacan at meron tayong building sa Cebu? Alam naman po siguro ng lahat yan, na may building tayo. Kasi yun po ay isang clear indication kung paano po nung nagsisimula pa lang ang AIM Global, meron na silang tinatawag na long-term vision. Lalong-lalo na po yung ating chairman na si Doc Ed Cabantog. Kaya naalala ko po nung
2012 or 2013, nung nag-groundbreaking na kami sa mga tatayuan ng building, doon po na-solidify, lalong napagtibay po yung paniniwala ng mga kasama natin na talagang pangmatagalan itong AIM Global. Sandali, nagahang yata ako. Nagahang ba ako? Hindi naman, hindi naman. Okay. So, yun po ay isang bagay na nagpapatunay na napaka-importante sa isang leader na may tinatawag na wealth creation mindset. Kasi pag meron ka nun, meron ka rin long-term vision at may belief kang na pinanghahawakan. Kaya sana ikaw na nandito ngayon sa AGG, kung saan ka man nagko-concentrate, o VI man yan o sa empowered consumerism, thank you kung nandyan yung belief mo. At thank you rin, sana ma-develop pa yung long-term vision mo. Magkaroon ka ng iba't ibang grupo sa malayong lugar. Sana na-visualize mo yun na pupunta ako ng Bulacan, magkakaroon ako ng grupo dyan. Pupunta ako ng Cebu, pupunta ako ng General Santos sa Davao, at kung saan-saan pa. And by the way, magkakaroon tayo ng bagong branch ha. Ang target na matapos mid-October. Ayan. Maylin, araw-araw nagpapadala ng picture sa akin si architect ng ginagawa doon. Kaya nakaka-excite kasi medyo ano na, kumukorte na. Nag-start lang sila nung September 4 lang sila nag-start. So, dalawang araw pa lang nagsimula doon na gumawa. So, yan, katulad niyan, may mga branches po tayo all over the Philippines. Again, kung wala pong long-term vision, itong kumpanya na to, makikita mo naman po yan sa mga naunang kumpanya sa atin na wala na. Hindi po sila nagkaroon ng building, hindi sila nagkaroon ng mga opisina. Madalit salita, wala silang wealth creation mindset. Ang meron lang po sa kanila, wealth creation. Wealth creation, ano yun? Maraming kumpanyang ganun. Yung mga nauna sa atin, mga sarado na. Hindi ko lang alam yung mga sumusunod-sunod pa. Pero ako masasabi ko, yung mga naunang sarado na, maraming kumpanya, wealth creation lang ang nangyari. Nagpayaman lang po yung mga may-ari. Pero sa AIM Global, sa AGG, 19 years kitang-kita ang patunay. Mayayaman po ang mga taong talagang ginawa ang negosyong ito. Kaya nga nakakatawa dahil yung AIM 1 ang pinaka-perfect example Mamaya, mapagdadaanan pa natin yan. Nakakailang slides na ako, Rosdy. Nasa 5,000 na ba ako? Wala pa. Okay, so andar tayo. Natawa sila, sabi nila, grabe, seryoso yata nga abot ng 7,200. Ayan. Ito, andar tayo. Ayan. Total, mahilig din kayo sa bisyo. Ito, gawin natin bisyo o habit. Habits of a person with wealth creation mindset. Habit, ano yung mga habit? Dapat ginagawa mo araw-araw. Yun, yung saving and investing regularly. Reviewing financial goals. Keeping self and surrounding oneself with motivated individuals. Ayan mga kaibigan. Isa-isa natin. Saving and investing regularly. Ito, pakinggan po ako mabuti ha. Yung pong saving and investing regularly, dalawa pong pinatutungkulan yan. Pwedeng pera, pwedeng sarili mo. Sa sarili mo naman, ang pinatutungkulan po ng savings at saka investing ay yung knowledge. Yung tuloy-tuloy na pag-aaral ng negosyo natin. Kailangan po nagsisave ka dyan. Dapat nag-i-invest ka dyan. Kasi po, darating ang araw, may bago kang direct na magre-require ng bagong kaalaman para maturuan mo siya. Dahil hindi po lahat ng tao pare-pareho. Katulad ko, ako po perfect example ng kalad ka rin. Bakit? Nung ako po in-invite ng aking upline, hindi po siya nahirapan. Pero kayo, alam ko, yung iba sa inyo, pinahirapan pa ninyo yung nag-recruit sa inyo. Kaya kung nahirapan ka mag-recruit ngayon, ang tawag diyang karma. Yan. Kasi pinahirapan mo yung nag-recruit sa'yo, di natural dapat mahirapan ka rin. Biro lang. Noon kasi, nung ako'y ma-recruit, napaliwanag na sa akin kagad ito, nung nagre-recruit sa akin, sabi sa akin, pare,
Nag-i-invest ka ba sa sarili mo? Nagse-save ka ba para sa sarili mo? Sabi ko, ano yun? Yung bangko? Nagse-save? Hindi, sabi niya, sa sarili mo. Nag-i-invest ka ba ng bagong kaalaman? Ginagamit mo ba yung mga natututunan mo? Sabi ko, sasama ako sa iyo para marami ako matutunan pa. Kaya nga kalad ka rin eh. 'Di ba? Kaya kailangan talaga ikaw din, meron kang na-offer sa magiging bagong directs mo o even sa grupo mo. Ano pa, habits ng person na merong wealth creation mindset, dapat marunong kang mag-review ng financial goals mo. Kanina sabi ko may mga tao maligaya na sa 10,000, 20,000, 30, 50. Again, hindi ko na ano yan, hindi ko na maaawat yan or hindi ko na ah, bibigyan pa ng o kontrahin. Hindi na po kasi individual na gusto yan. Pero ang gusto ko lang, matuto ka mag-review ng financial goals mo. Kasi ang AIM Global, ang AGG lumalaki. Nagkakaroon tayo ng iba't ibang division. Baka naman sa dating goal mo na 50 mil, ang ginagawa mo lang empowered consumerism. Baka naman, kailangan reviewin kasi may iba ka ng paghuhugutan. May OVI na po tayo. Meron na rin po tayong franchise division. At may mga darating pa. Sana matuto tayong mag-review ng mga financial goals natin. Baka naman, pwede ka na mag-goal ng 100,000. Baka pwede ka na mag-goal ng 200, 300,000. Dahil po, katulad sabi ko nga, may mga good news naman. Mamaya yun, pagdadaanan natin ulit yun. Next, keeping self and surrounding oneself with motivated individuals. Ito po, isa sa pinaka-importante na maging bisyo mo, maging habit mo. Yung paligiran mo ang sarili mo na mga motivated na tao. Kaya kung ikaw hindi ka motivated, huwag ka munang lumabas ng bahay. Pero pag ready ka nang ma-motivate at ikaw motivated na, lumabas ka ng bahay mo, magpunta ka ng opisina. Makipagkwentuhan ka sa mga taong positive ang paningin sa buhay. Yung mga positive ang pinaniniwalaan. Yung malaki ang tiwala sa mundo na may naghihintay pang greener pasture o talagang makakaangat sila sa buhay. Iwasan natin yung mga taong negative. Iwasan natin yung mga taong imbis na daling ka sa rurok ng tagumpay, idadamay ka pa sa rurok ng kabiguan. Yan. Kaya dapat lagi mga motivated na tao ang kinakausap mo. At good news, di ba? Ang laki-laki ng AIM-1. Diyos ko po, napakadami pong motivated na mga tao dyan. Hanap-hanapin mo lang. Pero dapat sa iyo magsimula. Ikaw dapat motivate ka every day. Okay, tayo. Yan. Develop oneself. Yes, you can. Ito yan. Paano mo ma-develop yung wealth creation mindset? Dapat ikaw ay marunong mag-limit or mag-stop ng mga maling paniniwala. I-develop mo oneself by limiting or stopping wrong beliefs. Ito pa, don't think that you are not good with money. Ano pa, yung business natin limited. Alisin mo yan sa isip mo. Ano pa, money ay limited. Kakaunti lang. Money is scarce. Alisin mo sa utak mo yan. Ito pinakamatindi, yung I will not succeed. Ito yung pinakamalungkot na araw-araw na dumadapo sa isip mo. Lalong-lalo na pagka mayroong mga pagsubok na dumadaan. Para bang sinasabi mo kaagad na hindi para sa akin ito. Itigil na natin tong kalokohan na to. Parang ganon. Parang sinasabi mo na, iilang tao lang ang pwede rito. Kayo lang ang pwede rito, kayo mga madadaldal. Kayo lang na malalakas ang loob ang pwede rito. I will not succeed. Hindi mo madedevelop ang sarili mo pag ito ang mga tumatakbo sa isip mo. Kaya kailangan i-limit or stop ang mga maling paniniwala. Lalong-lalo na itong isa pa, yan, no? Don't think na hindi ka magaling sa pera. Pag naisip mong hindi ka magaling sa pera, ibig sabihin may bad experience ka sa pera. Baka may nalustay ka,
hindi mo nagamit ng tama, hindi mo nagamit ng tamang oras, eh di maganda na experience mo na, huwag mo nang ulitin. Baguhin mo na. At sana wag mong isipin dahil hindi madedevelop ang wealth creation mindset pag sinasabi mo ang business na network marketing ay limited lang. Hindi po. Pag lumalabas sa bibig mo, pag may nagtanong, ano ba negosyo mo? Eh, yung ano, recruit. Ano ba negosyo mo? Yung pyramid. Diba? Ano ba negosyo mo? Ay, yung power, good morning. Pag ganun ka lang magpaliwanag, ang tumatakbo sa isip mo, limitado lang ang negosyo natin. Hindi po. Sa totoo lang, marami pong gustong gawin itong negosyo natin. Napakaraming tao ang gustong gawin itong negosyo natin. Tatanungin nyo, ba't hindi nagtatagal yung iba? Kasi nga, hindi natuturuan ng tama. Hindi nakakakuha ng tamang information. Walang malalim na pag-intindi. Kaya hoping itong nasa Zoom ngayon, dito magsimula. Sa inyo magsimula mismo yung pagbibigay ng tamang training, tamang information, para mas lumalim ang pangunawa. Mga kaibigan, hindi po basta-basta ang negosyo natin. Ang maganda sa negosyo natin, magkakaroon ka ng sports car, legal na kinita mo. Magkakaroon ka ng bahay, legal na kinita mo. At hindi po kakaunti ang pera sa negosyo natin. At ang Pilipino, lalo na, marami pong pera ang Pilipino. Kayang-kaya tayong payamanin. Pilipinas pa lang. Gawin lang ng tama ang negosyo. Alright. Andar po tayo. Malapit na tayo matapos. Okay, magalala. Yung mga nagsasaing dyan, malapit na po. Ayan. Ayan. Sabi po dyan, why do we need this kind of mindset? Ba't daw natin kailangan tong ganitong mindset? Baka nabanggit ko na kanina pero ito nakalagay. It is essential to make us take control of our way of thinking. O kung paano tayo mag-isip. Kung paano tayo gumawa ng mga strategies and decisions towards earning and savings. It promotes positive attitude in managing wisely our economic personal needs and growth. Needs and growth. Ibig sabihin, pag meron kang wealth creation mindset, hindi po natatapos ang pagkilos mo pag nasagot na yung need. Ang meron pong wealth creation mindset na tao, pag nasagot na yung need, nakatingin na po sa next, sa growth na. O sige, pag-usapan natin, ano ba yung mga needs lang? Basic needs. Pambayad ng bahay, pang-grocery, pambayad ng kuryente, tubig, pang-enroll ng bata, pambili ng vitamins ng buong pamilya. Yan po mga basic needs po yan. Personal needs po yan. Ano po yung growth? Ayan na, travel. Ayan na. Pagbili ng bahay para hindi na mangungupahan. Pagbili ng Meralco, hindi natin kayang bili ng Meralco. Pero ibig sabihin, pwede ka magpa-solar. Ang point lang po mga kaibigan, bakit importante na magkaroon ka ng wealth creation mindset? Para hindi po malimit ang attitude mo, ang pag-iisip mo sa personal needs lang. Kailangan tumawid ka po doon sa mga bagay ng after ng personal needs and growth na. Ultimately, ang ibig sabihin po kung ba't natin kailangan ng mindset na to, ultimately, it will empower us to achieve financial goals and improve overall quality of our life. Yung quality po ng buhay natin, again, hindi po natin ginodiyos ang pera. Hindi po natin minamahal ang pera. Nagkataon lang po na iilan lang ang libre. Ang libre, hindi mo pa nakikita. Ano yun? Hangin. Karamihan ng nakikita mo, hindi po libre. Ako, gusto mo ako makadate? Hindi ako libre. Diba? Alam ko namang ikaw ganun din. Ang point mga kaibigan, pag meron kang wealth creation mindset, ang dulo nito, gusto mong mabago at mapaganda ang quality ng buhay mo. Hindi ko alam kung anong buhay meron ka ngayon, pero alam ko may growth pa yan. Yes, masaya ka sa buhay mo ngayon, hindi natin pagtatalunan yan.
nakakakain ka sa oras na gusto mo, may bahay kang maayos, pero may growth pa yan. May growth pa yan. Sabi nga hanggat kaya mo, wag natin pag-usapan ng edad, hanggat kaya mo, kailangan mapaganda mo ang overall quality ng buhay mo. Sa mga may magulang pa rito, ito basic needs. May hinihigaan ng parents nyo, kama, tama ba? O ano yung growth nun? Kamustahin nyo naman kung malambot pa yung kama. Baka naman 30 years na nilang kama yan, nakalabas na yung spring yan. O, ang growth doon, pag may wealth creation mindset ka, ibibili mo ng bagong kama ang mga parents mo. Sabi ng iba, sir, wala nga pong kama. The more na dapat magkaroon ka ng wealth creation mindset. Kasi baka nga sa papag na kahigayan, sa nakalipas na 60 years. Again, hindi po tayo nagyayabang Ako hindi mayaman, ako po'y laki sa hirap din. Hindi po tayo nang aapi dito. Ang pinag-uusapan lang natin, may growth pa po after na masagot ang mga needs. Sir, nakakakain kami ng maayos. Hindi ko sinabing hindi. Pero kung ang ulam mo kanina, fried chicken, ang growth steak. Ang growth buffet. Yan. Sir, hindi naman ako matakaw O walang problema. Yung mga kamag-anak mo, baka matakaw, mailibre mo man lang. Growth ang tawag doon. Diba? Naiintindihan po ba mga kaibigan? Naiintindihan? Yan. Kaya ultimately, pag meron kang wealth creation mindset, it will empower to achieve financial goals and improve overall quality ng buhay. Diba? Baka komportable ka sa ventilador, needs yun. Pero pwede ka magpakabit ng aircon. Yun ang growth pag meron kang wealth creation mindset. Yun lang idea na gusto ko magkaroon ng sariling bahay dahil ayoko na mangupahan. Napaka-importante na magkaroon ka ng wealth creation mindset. Malinaw po ba? Ayan. Nasa 7,019 na po tayong slide. Isa na lang. 7,020 slides na. Yan. Ito yung good news na sinasabi ko. You are backed up by a very established and innovative company in AGG. You are backed up by the most successful team, community in AGG with AIM 1. And you are led by icons, game changers, and business partners with a heart. Yan. Sounds familiar ba yan, Maylin? You are led by icons, game changers, and business partners with a heart. Yan. Diba? Ito, tingnan nyo yung pangalawang paragraph ko dyan. You are backed up by the most successful team in AGG with AIM 1. Baka po nakakalimutan nyo, kayo pinakamalaki. Kayo po ang pinaka-successful. Kayo po ang pinakamaraming nagawang magandang kwento pagdating po sa pag-succeed. Kaya wag na wag niyo pong bibitawan yung legacy, yan pong history na nagawa ng AIM 1. Tingnan mo yung katabi mo sa Zoom, tingnan mo. Sabihin mo sa kanya, ikaw na ang kasunod na magiging icon ng AGG. Sabay turo mo sarili mo, hindi ako papatalo, ako na susunod. Ako mauuna. Mga kaibigan ng AGG, hindi rin po ito mabubuo ng ganito kalaki kung hindi din po dahil sa AIM 1. Kung hindi rin po sa leadership ng Maylin Eblane, Carlo Benaventura. Siyempre, banggitin na rin natin po si best friend Zaro na talaga namang Roy Zaldua na ever since, yan pong mga yan, pag nagsama-sama talaga namang dumikit ka at makokopya mo sila. Huwag niyo pong papayagan na mawala ang legacy ng AIM 1. Kayo po ang pinakamaraming nagawang magagandang successful stories. Kaya yan po ang panghawakan ninyo. At yung una kong sinabi, you are backed up by a very established and innovative company in AGG. Kaya hindi ka pwedeng mawalan ng wealth creation mindset pag nasa AGG ka.
Dahil marami pang darating na innovation. Marami pang darating na mga opportunities. Marami pang darating na mga pagbubukas ng bagong pinto kung saan mo pwedeng pasukin. Magaling ka sa food supplement, ayan, maging top earner ka sa EC. Magaling ka sa insurance, maging top earner ka ng OBI. Maghanap ka ng maraming traditional business ang gusto, i-franchise mo sila ng i-franchise sa Alpha East at sa mga darating pang division natin. Kaya hindi po pwede nasasabihin mo na, "De, masaya na ako sa 100,000. Hindi po. Pag nagbukas na ng iba't iba pang kumpanya under AGG, nagbukas pa tayo ng mga bagong division under AGG, hindi pwedeng hindi ka sasabay. Hindi pwedeng sasabihin mo, wala, limitado na utak ko, hanggang empowered consumerism lang ako. Hindi po pwedeng hindi mo gamitin ang wealth creation mindset. Kung ang chairman natin hanggang ngayon, mayroon siyang wealth creation mindset, the more ang distributor dapat magkaroon. Dahil pag wala kang wealth creation mindset, mapag-iiwanan ka. Pero pag meron ka, ultimately, mababago ang buhay mo for the better and ever. Amen. Ayan, dyan po nagtatapos ang aking slides. Ayan, kaya mga kaibigan, sa darating pong eleksyon, wag na po nating iboto yung mga dikit po sa mga kontraktor. Ayan. Biro lamang po. Mga kaibigan, for my closing, number one, maraming salamat po sa buong AIM-1. Mylene Ebdane, maraming salamat sa tiwala na hanggang ngayon ay binibigay ninyo sa bumubuo ng AIM Global at ngayon AGG na. Maraming salamat sa patuloy na pagsasacrifice ng inyong oras, ng inyong panahon, ng inyong pagmamahal, na kahit paminsan-minsan nagiging hadlang na sa oras sa pamilya natin. Pero, again, ito ay isang sumpa. Sumpa na sa atin ito. Dahil pag maraming tao ang naniniwala at nakikinig sa atin, kailangan nating gampanan yung inatang sa atin ng Panginoon na responsibilidad. Sa mga nasa Zoom ngayon, kung ikaw yung nagdadalawa, 3, 5 isip pa na hindi ako marunong mag-share, hindi ako marunong mag-present, hindi ako marunong magsalita, mahihiyain ako, hindi ako marunong kumausap sa tao, mga kaibigan, ako na po nagsasabi sa inyo, huwag nyo na pong hintayin na bawiin pa sa inyo ng Panginoon kung ano po yung opportunity na binigay na sa inyo. Dahil mas marami pong tao sa labas ngayon, wala sa Zoom na to, wala sa AGG, hindi member. Hindi po nila alam kung paano po sila kikita ng 50,000, 100,000, 1,000,000. Pero ikaw, alam mo na. Kung hindi mo alam, magpaturo ka dahil nasa loob ka na eh. Yung mga nasa labas, wala silang idea. Baka po sa kanila ipasa yung knowledge. Baka po sa kanila ipasa yung gift ng pagsasalita. Makalipas ng 2, 3, 5 taon, sasabihin mo, ay sayang, binawi sa akin. Kaya gamitin po natin, tandaan po ninyo, pag ginamit nyo yan, hindi lang po para sa sarili nyo. Pag ginamit nyo yan, marami kayong taong matutulungan. Dahil sabi ko nga, everyone's obligation is to become an inspiration. Yun lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat. And more power. Ang dasal ko po, kung ano man yung nangyari sa amin, sana po mangyari sa inyo 10 times. Maraming salamat po. I love you all. I love you, M1. Mua, chup, chup. 3 times a day. Alright, so grabe no, maraming
maraming salamat po, Sir June. Okay lang po ba bigyan natin ng milyong-milyong palakpak at milyong-milyong pasasalamat ang ating pong Vice President, Sir June Espinosa, sa learnings na natutunan po natin ngayong gabi. Pero bago po ang lahat, okay lang po ba, Sir June? Pa-picture po, kasama rin po natin ang ating pong Hall of Famer, Up Mylene and Up Carlo Benaventura. Alright, sige po. Ayun. Sige po. Alright, so picture po muna tayo. 3, 2, 1. Sa pa po. 1, 2, 3.